Hi everyone, our Bible verse for today is about Hebrew 9:22. States indeed, under the law, almost everything is purified with blood, and without the sheddings of blood, there is no forgiveness of sins. That is the verse for today. Ang topic natin, what is atonement? So, ano nga ba ang atonement? Ano yung connection ng verse natin sa atonement, di ba? So, atonement, sabi dito, is a work of Christ did in His life and death to earn our salvation. Ito yung ginawa ng Diyos, ng Panginoon Diyos dun sa krus. Ang Diyos po, banal na walang bahid na kasalanan. Ang tao, makasalanan. Lahat ng ginagawa ay dapat maparusahan. Paano magkakaroon ng reconciliation? So, kinailangan magkaroon ng atonement sacrifice. Ano ang pinaka-problema? Ang pinaka-problema, ang Diyos ay mapagmahal at siya ay Diyos na walang bahid na kasalanan. At bilang ating tagapagligtas, He do atonement sacrifices. Yun. So, kaya nga sabi dito sa John 2, sabi dito, kapag wala si Kristo sa buhay natin, ang galit ng Diyos ang mananatili sa atin. So, nakakatakot yun, di ba? Nakakatakot na mangyari yun. Atoning sacrifices, yun po yung nagko-cover sa atin. Yun, galit ng Diyos, siya din po yung sumalo. Ang Panginoong Jesus din po yung sumalo para sa atin. Kaya, sinabi dito ni Kristo na or sinasabi dito sa verse na to, Jesus Christ is the atoning sacrifices. The Lord sent Jesus Christ as atoning sacrifices para sa atin. Para mabayaran yung kinakailangang bayaran. To cover the blood, we are covered the blood of Jesus Christ. At para ang matira sa atin, hindi galit, hindi puot ng Diyos, kundi ang makita sa atin, ang matira sa atin, biyaya, pagpapala, pagmamahal mula sa ating Panginoong Jesus. Yung pagmamahal ng Diyos, sobra-sobra para sa atin. Ang problema, makasalanan tayo na kailangan maparusahan. Pinarusahan na yung kasalanan natin, hindi sa katawan natin, kundi sa katawan ng ating Panginoong Jesus. Atonement. That is the penal substitution. Si Jesus Christ yung pinaka-penal substitution natin. We don't deserve that kind of love. Pero, pinakita yun ng ating Panginoong Diyos sa atin. Atonement, inalis yung galit ng Diyos sa atin. So, sabi nga diba? Sabi sa John 3:36, whoever believe in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son and shall not see life, but the wrath of God remain in him. So, we are reconciled back to God sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang alam lang natin, ako din dati, aminado ako ang alam lang natin namatay si Kristo sa krus. Pero wala tayong idea, wala tayong alam bakit siya namatay sa krus at para saan. So now we can approach of God's atonement. At
yun yung kapalit nun para mawala yung galit ng Panginoong Diyos sa atin. Ang kapalit, grace, blessings, and mercy. We can appeal to the blood of Jesus Christ, and pagkatandaan natin na siya yung gumawa ng atonement sacrifice dun sa krus para sa atin. Now, dapat clear yan sa'yo kung ano yung dahilan. Bakit siya nag-sacrifice? Bakit siya nakatay sa krus? Now, I want to share this simple prayer. Heavenly Father, I thank you for the gift of atonement through Jesus Christ. Your love and justice meet so perfectly at the cross. I am humbled by the sacrifice of Jesus who bore the punishment I deserve. Through His blood, your wrath is taken away, and I can stand before you forgiven and free. Help me to appreciate Jesus every day and live in the awe of what He has done. Teach me to approach your throne with confidence, knowing I am covered by His righteousness. When guilt weighs me, remind me to trust in Jesus' blood for peace and assurance. I am loved. I am forgiven. I praise you for the unfailing love. In Jesus' name, amen. Thank you everyone, and God bless.